nagbibigay ang Diyos ng importansya sa bawat isa. Binigyan tayo ng Diyos ng importansya sa bawat isa atin. Ibig sabihin, mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga ka sa Diyos, mahalaga tayong lahat sa Diyos. Ang tanong, sino tayo nabibigyang halaga ng Diyos? Sino ka nabibigyan halaga ng Diyos? O sino ka nabibigyan ng Diyos ng importansya? Ano sinasabi sa Tara? Verse 14. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at analawak din naman ang ating kakaharatuan. Alam ng Diyos na alabok tayo ginawa niya tayo mula sa alakabok. At babalik tayo sa alikabok din. Kung alikabok ka lang, alikabok lang ako, bakit ka bibigyan ng importansya ng Diyos? Bakit ka bibigyan ng importansya ng Diyos? Kaya sa puntong ito, ikaw alikabok, hindi ka ba makapagpuri sa Diyos? Hindi mo ba kaya i-describe sa iyong sarili ang kadakilaan ng Diyos sa iyo? Na ikaw alikabok, binigyan ka ng buhay. Ay, sunod na verse. Verse 15. Ang lahat ng mga tao ay parang magdamo, katulad sa parang ay lumalago ang katulad ng bulaklak. Verse 15. 16. Ang nawawala nalagas kapag nahanginan, nawala ang mga ito ng hindi namamastan. Lahat tayo ay hinahintulad lamang sa damo. Sa bulaklak, pangsamantala lamang tayo nagiging pansamantala lang tayo nagiging masigla sa mundo. Pansamantala lamang tayo nagiging makulay sa mundo ito. Pag hindi pa ng hangin, nawawag na lalagas at di na nakikita. Kaya kung titingnan natin, balikan natin, kung alikabok tayo galing, inalintulad tayo sa damo at sa bulaklak nito na pansamantala lamang, bakit tayo binigyan ng importansya ng Diyos? Dinescribe ni David. Para sinabi ni David, Naku, ito ako, mababa lamang ako sa harapan ng Diyos at binigyan niya ako ng importansya. Tinulad tayo, alam niyo David, tayo mula sa likabok. Pansandali lamang ang ating buhay sa mundo ito. Pero binigyan tayo ng importansya ng Diyos. Sa manangad din natin ng verse, binigyan tayo ng Diyos ng buhay. At ang buhay na yun ay hindi lamang dito sa lupa, kundi buhay na kasama ang Diyos sa kanyang presensya. Kaya pasamantalang buhay natin sa mundo, dahil tayo alikabok na binigyan halaga ng Diyos, ang pasamantalang bulaklak natin, kariktan ng bulaklak. Ano sabihin ng kariktan? Ang kariktan ng bulaklak, ang kagandahan ng bulaklak na yan, pansamantala lang ito. Sa pansamantalang buhay natin, papaano natin bibigyan ng karangalan ang Diyos sa ating buhay? Papaano natin ipapahayag na ang Diyos ay dakila sa ating buhay? Papaano natin isasabihin na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay wagas? Pansamantala lamang ito sa atin sa mundo. Ngunit ang pansamantalang buhay natin sa mundo, kung sasayangin natin ito sa mga bagay na walang saysay, kung sasayangin natin sa buhay na walang katuturan ang direksyon ng ating buhay, anong buhay ang may papamana natin sa sarili susunod sa atin? Anong halimbawa ang makikita sa atin? Anong klase halimbawa ang mayroon tayo? Kung ang nakikita natin sa pansamantalang buhay na ito ay ang mga material lamang sa mundo ito, na pagdating sa panahon pag isang mata ay hindi
tayo at di na makikita. Parang bulaklak lamang na hinipan ng hangin at nalagas pagkadakay di na nakita. Gaano kahalaga ang buhay ngayon? Gaano kahalaga ang buhay natin ngayon? Kung ang buhay natin, tinitingnan natin lamang sa pansamantalang buhay sa mundo ito. Kaya, napakalaga, may describe natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin na ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin ay hindi lamang sa pansamantala sa mundo ito, kundi abot ito sa kanyang kalangitan. Kaya sabi ng Diyos, ang langit at lupa sukatin man hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung paano nahabag ang Ama sa Kanyang anak, gayon din naman nahabag ang Diyos sa may takot sa Kanya. Kaya ang pasamantalang buhay natin sa mundo ito, lubusin natin, mabigyan natin kapulitan ng Diyos. Sabi ng David, kapulitan mo ang aking kaluluwa